Pinagbubugbog ng babaeng Croatian ng isang turista sa kabisera na Zagreb. Pinoy ang turista na pinagbintangan daw na mandurukot ng Croatian na 20 anyos. Itinanggi na po yan ng ating kababayan. May 2 nangyari ang nahulikam na pambubugbog. Nakalis na sa Croatia ang Pilipino na nagtamo ng injury sa katawan at ulo. Ayon po sa ating honorary consulate sa Zagreb, inaresto na at iniimbestigahan ang babaeng Croatian na suspect. Arestado ang isang lalaki na akusado sa panggagahasa at tangkang pagpatay sa isang babaeng 14 anyo sa Pangasinan. Akusado mahigit 5 taong nagtago. Nakatutok si Jomer Apresto. Halos hindi na makilala ang 14 anyos na si Elias Nene nang matagpuan siya ng kanyang mga kapitbahay sa isang creek sa Barangay Sapang, Manawag, Pangasinan noong gabi ng December 2020. Ayon sa pulisya, iniwan doon ang biktima matapos gahasain at pagtangkaang patayin ng isang lalaki na kapitbahay nila. Sabi ng pulisya, pauwi noon ang biktima mula sa paglalaro ng makasalubong ang akusado na nooy 22 taong gulang. Yung bata is special child. Lumapit yung bata, hinila na lang niya, tapos ginahasa niya. Binugbog niya, pinagsusuntok yung bata, tapos iniwan niya. Allegedly, gusto niyang patayin. Yun ang sinasabi doon sa report. Kasi may talagang pag nakita mo talaga yung bata, talagang hindi mo talaga makikilala eh. Matapos ang krimen, kaagad nagtago sa iba't ibang lugar ang akusado. Makalipas ang mahigit 5 taon, natrack siya ng Manila Police District na nagtatago sa Tondo at namamasukan bilang boy sa Divisoria. Hindi alam nung pinapasukan niya na may warrant siya. Yung nahuli namin na most wanted person, ito ay isang national level. May reward to na 130,000. Nasa kustodiya ng MPD ang akusado na hindi na nagbigay ng pahayag, pero sa kanyang salaysay sa pulisya, itinanggi niya ang krimen. Yun yung sinasabi niya, hindi daw niya ni-rape, hindi niya sinaktan yung bata. Pero sapat umano ang ebidensya na hawak ng otoridad na magdidiin sa akusado. Nagpasalamat naman sa MPD ang pamilya ng biktima. Sinusubukan pa namin makuha ang kanilang pahayag. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Katapatan sa saligang batas ang marching order ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong graduate ng Philippine Military Academy. Sa gitna po ito ng panawagan ng suporta ng alumni ng PMA nang mista nilang si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakatutok si Jonathan Anda. Sila ang mga bagong opisyal ng militar. May ranggo ng second lieutenant ang mahigit 200 kadete ng Philippine Military Academy, Talang Dangal Class of 2026 na nagtapos ngayong araw sa Baguio City. Ang unang tagubilin sa kanila ng Commander-in-Chief na si Pangulong Bongbong Marcos. Remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Sa gitna ito ng kontrobersya kay Senator Bato de la Rosa, produkto ng Sinagtala Class of 1986 na nanawagan ng suporta sa mga kapwa alumni sa harap ng ICC arrest warrant laban sa kanya. Sana natitira pa rin sa bawat puso ng isang PMA graduate yung courage, integrity, and loyalty. I am soliciting their support. Umalis sa Senado si De La Rosa matapos ang putukan noong Miyerkules. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Sumang-ayon ang class valedictorian na si Christine K. Librada ng Batangas. Hindi po tayo nakakabit sa kung sino man political na figure, ngunit loyal nga po tayo sa konstitusyon sapagkat ito po yung gabay natin para hindi makapanapak ng kung sino man tao. Tulad noong nakaraang taon, wala sa seremonya si Vice President Sara Duterte. Ang superintendent ng PMA ang nag-abot ng Vice Presidential Sabre Award sa class salutatorya na si Mark John Vincent Katakutan ng Pagadian City, Zamboanga del Sur. May inilabas namang video message si Duterte. I urge you to personify integrity and courage at all times. Stand firm against all threats to our sovereignty and our liberties. Do not waver.
even in the face of the most difficult challenges. Dumalo rin sa graduation si PMA Alumni Association President Cavalier Ricardo David na nauna naglabas ng payag na nagpapayo sa mga miyembro na manatiling non-partisan o walang kinikilingan. Ang mga graduate inihagis sa pool ng kanilang mga underclass. Tradisyon nila ito sa tinatawag na dunking na simbolo ng kanilang pasasalamat at pagdiriwang. Sabi ng PMA, may tuturing na unang teki na batch ang Talang Dangal class dahil sinanay sila sa modern warfare gaya ng AI o Artificial Intelligence, Python programming, data analytics, unmanned systems at electronic warfare. Sa pagtatapos ng graduation rites, inawit ng mga kadete ang PMA hymn na kamakailan lang ay sumikat ng awitin ni De La Rosa sa live TV habang nangihingi ng suporta sa mga PMA alumni. Mula Baguio City, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Tago sa puso ang saya ng mga tauhan ng DENR sa Surigao del Norte. Nahuli lang naman nila ang isa sa mga pinakamailap na ibon sa bansa. Kuya Kim, ano na? Lumundag ang puso ng mga taga-DENR sa na-record na sinetap nilang camera trap sa kagubatan ng Eastern Mindanao Biodiversity Corridor sa Surigao del Norte. Walang iba kundi ang isa sa pinakamailap na ibon, ang Mindanao Bleeding Heart Pigeon. At ang higit pa raw nilang kinatuwa, pares sila. Ang Mindanao Bleeding Heart is napakabihira po nitong makita sa wild, kaya malaking bagay ang pagkakadokumento nito sa amin dito sa Surigao del Norte. Dahil patunay ito na may natitira pang healthy forest habitat sa lugar at maaaring may surviving population dito pa sa amin. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na nakadocument sila ng isang wild pair ng Mindanao Bleeding Heart Pigeon sa Surigao del Norte mula nung una itong madiskubre noong 1906. Ang species na ito ay tinuturing naming flagship species together with the Philippine Eagle. So ginagawa na po yan ng resolution kasi threatened at naging endangered na po. Kuya Kim, ano na? Ang Mindanao Bleeding Heart Pigeon, ugali Columba crinigera, endemic o tanging sa Pilipinas lamang matatagpuan. Kaya tinawag ito bleeding heart dahil may matingkad na pulang marka sa dibdib nito na parang sugat o dugong tumutulo. Sila ay mga ground dove o yung mga kalapating mas sanay mamuhay sa lupa. Ang masakit lang sa puso, ang most broken-hearted pigeon nanganganib ng mawala dahil sa pagmimina, agri-industrial farming, deforestation at illegal hunting. Kaya protektahan natin sila bago pa mahuli ang lahat. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.